Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na Pinamagatang. Sa pagsisimula ng pelikula sa taon noong 1857, sa lugar ng North Pole, may barko ang naipit sa yelo. Nagsabi si Captain Anderson sa kanyang crew na simulang basagin ang yelo sa paligid ng barko, umaasang makakatulong itong mapaandar sila. Pagkalipas ng ilang oras ng trabaho, tinawag ng doktor ng barko si Anderson para balaan siyang may nakikita itong apoy na nagliliyab sa malayo. Lumabas si Anderson at ilan sa kanyang mga tauhan para imbestigahan at sa huli ay nakita nila ang dugo na nagkalat sa yelo. Sa mas malap na pagtingin, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki na si Victor ang pangalan. Habang sinusubukan ng grupo na tulungan siya, may narinig silang nakakatakot na dagundong sa di kalayuan. Nagpanik ang lahat, kaya dali-dali nilang dinala si Victor pabalik sa barko bago kinuha ang kanilang mga baril. Hindi nagtagal, nakita ng crew ang isang nakatatakot na nilalang na papalapit sa kanila. Agad silang nagpaputok. Gayunpaman walang epekto ang mga bala. Narating na nilalang ang barko at sinimulang atakihin ang mga lalaki, ibinabagsak sila ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay umakyat siya sa barko at sinabi sa kanila na ibigay si Victor. Tumanggi ang crew, kaya muling nakipaglaban ang nilalang, mabilis na pinabagsak silang isa-isa. Kinuha ni Anderson ang kanyang shotgun at nagpaputok, tinamaan ang nilalang ng sapat para ito ay mahulog mula sa barko. Gayunpaman, buhay pa rin ito, kaya nagmamadaling hinila ng mga lalaki ang hagdan para hindi ito muling makaakyat. Nagalit ang nilalang at sinimulang itulak ang barko, dahilan para mapanganib itong tumagilid. Muli nagpaputok si Anderson, at sa pagkakataong ito, tinutukan niya ang yelo sa ilalim ng mga paa ng nilalang, dahilan para ito mabasag. Mabilis na lumubog ang nilalang sa nagielong tubig. Makalipas ang ilang sandali, ginamot ng doktor ng barko ang mga pinsala ng kanilang bisita. Binalaan sila ni Victor na babalik ang nilalang dahil hindi ito mamatay at papatayin nito ang sinumang susubok na pigilan siya. Inamin din niyang siya ang lumikha sa nilalang, kaya kapag bumalik ito, gusto niyang ibigay ni Anderson si Victor. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Si Victor ay anak ng kilalang Sirujano na si Leopold na pinakasalan lamang ang kanyang ina para sa kayamanan nito. Hindi madalas umuwi si Leopold, ngunit kapag naroon siya, sobrang kontrolado niya ang lahat na pati ang pagkain ng kanyang asawa ay pinipilit niyang gawin kapag sinabi niya. Madalas mag-away ang mga magulang ni Victor tungkol sa pera at tungkol sa kanya, na palaging nakakatakot para sa bata. Pagkatapos ng mga away na iyon, kino-comfort ni Victor ang kanyang umiiyak na ina, at nare-realize niyang kinapupuotan sila pareho ng kanyang ama. Tinuturuan ni Leopold si Victor ng lahat ng alam niya tungkol sa medisina at madalas siyang tinitesting. Kapag mali ang sagot ng bata, hinahampas ni Leopold ang kanyang mukha gamit ang isang patpat. Isang araw, naglibor ang ina ni Victor at nagsimulang magdugo ng malala. Agad na nagmadali si Leopold upang tulungan siyang manganak at ipinanganak ang sanggol na malusog. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang ina sa proseso. Nang walang kanyang ina, nagsimulang maramdaman ni Victor na nag-iisa siya sa mundo. Paglipas ng mga taon, ginugo ni Leopold ang kanyang oras sa bunso niyang anak na si William, habang si Victor ay napapabayaan. Dahil dito, nagtataka si Victor kung paano namatay ang kanyang ina sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamagaling na doktor sa bansa. Isang araw, hinarap niya ang kanyang ama, inaakusahan itong pinabayaan mamatay ang kanyang ina para makuha ang anak na gusto niya. Sumagot si Leopold na walang sinumang makakatalo sa kamatayan. Kaya nanumpa si Victor na isang araw ay mamamaster niya ang buhay at kamatayan mismo. Kinagabihan, napanaginipan niya ang isang nakakatakot na madilim na anghel na napalilibutan ng apoy na nagbigay sa kanya ng inspirasyon para maging mas magaling na Sirujano kaysa sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, nabasag na nilalang ang yelo at bumalik sa ibabaw para muling hanapin ang barko. Samantala, ipinagpapatuloy ni Victor ang kanyang kwento. Pagkatapos ng kamatayan ni Leopold, ipinadala si William upang manirahan sa mga kamag-anak sa Vienna habang naglakbay si Victor sa London at Edinburgh. Sa loob ng maraming taon, wala siyang ginawa kundi palawakin ang kanyang kaalaman ng higit pa. Noong 1855 sa Royal College of Medicine, iminungkahi ni Victor na kayang pigilan ng tao ang kamatayan at ipinakita niya ang mga labi ng katawan ng isang tindero.
Gayunpaman, ang braso ay pag-aari ng isang karpintero at pinagtagpi ito ni Victor. Kumonekta siya ng isang device sa katawan at nagulat ang lahat ng gumalaw ito. Gumagamit si Victor ng electric current at tinawag ito ng isang propesor na isang simpleng carnival act. Para patunayan na mali ito, nagpukol si Victor ng bola. Nahuli ito agad ng katawan, patunay na gumagana ang utak at hindi lamang paggalaw dulot ng kuryente ang nangyayari. Tinawag ng mga propesor ang proyekto bilang unholy at abomination, itinuturo na Diyos lamang ang maaaring magbigay at kumuha ng buhay. Nagkaroon ng pag-aaway at naging magulo ang mga tao habang tahimik na nanonood si Henrik mula sa kanyang sulok. Pagkatapos i-disconnect ang katawan, umalis si Victor sa gusali. Sinundan siya agad ni Henrik at ipinaliwanag na pinadala siya ni William na darating upang bisitahin si Victor sa loob ng ilang araw. Gusto ni William siyang ipakilala sa kanyang fiancé na pamangkin din ni Henrik. Nang tanungin ni Victor ang tungkol sa presentasyon, sinabi ni Henrik na napakatalino nito pero may maling ginawa si Victor dahil sobra ang kanyang excitement. Hiningi ni Henrik na manatili siya sa Edinburgh ng 3 araw pa dahil may ipapakita siyang kahanga-hanga. Pagkalipas ng 3 araw, binisita ni Victor si Henrik sa kanyang tahanan at dinala ang kanyang pananaliksik. Ipinaliwanag ni Henrik na dati siyang army surgeon at ipinakita ang isang kahoy na slab na may buong nervous system na napreserba na parang obra. Tinalakay nila ang mga detalye kung paano nakakapag-imbak ng enerhiya ang katawan ng tao na nagbigay kay Victor ng bagong ideya para pagandahin ang kanyang proyekto. Nag-alok si Henrik na ibahagi ang lahat ng kanyang resources kay Victor at sinumpang kaalaman lamang ang gusto niya kapalit, bagamat maaari siyang humingi ng pabor sa hinaharap. Sinabi ni Victor na iisipin niya ito at umalis para tuluyang makipagkita sa kanyang kapatid. Ipinakilala ni William si Victor sa kanyang fiancé na si Elizabeth at naghapunan sila. Gayunpaman, agad na nasira ang mood nang sabihin ni William na palaging naghahanap ng pansin si Victor at tinawag naman siyang loko ni Elizabeth. Sa kasalukuyan, nagsimulang umubo ng dugo si Victor kaya binigyan siya ng doktor ng gamot. Biglang nagsisigawan ang crew sa labas at may isang lalaking tumawag kay Anderson. May nakakita raw na papalapit ang nilalang, ngunit nang tingnan ni Anderson, wala siyang nakikita. Natatakot ang crew at iniisip na dapat nilang alisin si Victor. Ngunit sinabi ni Anderson na nasa ilalim ng proteksyon niya si Victor. Malapit doon, nakatitig ang nilalang sa barko. Pagbalik ni Anderson, ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang kwento. Ilang linggo matapos ang nakakailang hapunan, dinala ni Henrik ang magkapatid sa isang lumang abandonadong kastilyo sa gitna ng kawalan. Tinanggap na ni Victor ang alok ni Henrik at sinabi ang lahat ng kailangan upang gawing pinakamagnificent na laboratorio ang kastilyo. Pagkatapos nito, nagsimulang bumisita si Victor sa pinakamalapit na bayan, madalas para bilhin ang mga katawan ng mga binitay na kriminal na kinukuha niya bilang piyesa. Isang araw, nagulat siyang makita si Elizabeth sa bayan, kaya sinundan niya ito at nalaman niyang bumibisita ito sa simbahan para mangumpisal. Unang pumasok si Victor sa confessional at nagpanggap na pari upang pakinggan ang sasabihin niya. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ang kanyang bayaw ay isang masama at malupit na tao, kaya binuksan ni Victor ang bintana at napagtantong alam ni Elizabeth na siya iyon mula sa simula. Kalaunan, sa isang dinner party, tiningnan ni Victor ang mga librong binili ni Elizabeth at nalaman niyang interesado ito sa mga insekto. Ipinahayag nito ang interes niya sa siyensya at mga maliliit na hiwaga ng buhay na lubhang nakahanga kay Victor kaya inimbitahan niya itong sumayaw. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nangangalap si Victor ng mga katawan at bumibisita sa mga Smith upang makuha ang mga piraso ng makinaryang kailangan niya. Nagsimula rin siyang gumugol ng mas maraming oras kay Elizabeth. Hindi umuusad ang kanyang mga eksperimento, kaya hinarak siya ni Henrik at sinabing nagpapadistract siya sa isang babae. Ipinaliwanag ni Henrik na matatapos na ang gyera, kaya binigyan niya si Victor ng 1 linggo na lang para makamit ang resulta. Makalipas ang ilang araw, binisita siya ni Elizabeth sa lab. Sinabi ni Victor na nararamdaman niyang may koneksyon sila at sinubukang halikan ito. Ngunit umiwas si Elizabeth at sinabing pinili na niya si William. Pagkaalis nito, naligo si Victor at nagmuni-muni sa kanyang sama ng loob. Napuno siya ng inspirasyon at na-realize kung ano ang kulang sa kanyang eksperimento. Pinalitan niya ang koneksyon ng baterya at napagalaw niyang muli ang isang katawan.
Pagkatapos, nagpunta sina Henrik at Victor sa isang battlefield upang mangalap ng mas maraming katawan hanggat maaari. Sa mga sumunod na araw, nagsumikap si Victor na piliin lamang ang pinakamagagandang bahagi mula sa bawat katawan upang bumuo ng isang taong mula sa simula. Paminsan-minsang bumibisita si Henrik upang kumuha ng mga larawan ng proseso. Isang gabi, napansin ni Victor na may paparating na bagyo, kaya inihanda niya ang nilalang para sa pagising. Pagkatapos ay hinanap niya si Henrik at natagpuan itong nakatago sa likod ng salamin na halos walang buhok. Lumalabas na wig pala ang suot nito dahil may cancer siya at hindi na magtatagal. Sa wakas, sinabi ni Henrik ang pabor na nais niya kay Victor. Dapat ilipat ang kanyang utak sa katawan ng nilalang para makapagpatuloy siyang mabuhay. Tumanggi si Victor at tumakbo paakyat. Sa bubong ng kastilyo, umakyat sa tower si Victor at nag-install ng device na kokonekta sa nilalang sa kidlat. Pagbaba niya, nakita niyang nagmamakawa si Henrik na pag-isipan niya ulit. Inalok nito ang lahat ng kanyang pera at maging si Elizabeth kapalit. Muling tumanggi si Victor at ipinaliwanag na nilason na ng cancer ang bawat bahagi ng katawan ni Henrik, kasama ang utak at dugo. Nagalit si Henrik, kumuha ng piraso ng device at tinangkang itapon ito sa butas ng tower. Sinubukan itong agawin ni Victor at sa gitna ng paghila, arehong nahulog ang piraso at si Henrik na agad namatay. Tumakbo si Victor pababa at matapos suriin ang katawan, kinuha niya ang piraso at ikinabit sa makina. Sa kasamaang palad, may problema sa device kaya kinailangan niyang magmadaling ayusin ito. Nang tool finally tumama ang kidlat, napuno ng spark ang buong lab at dumalo ang kuryente sa buong katawan ng nilalang. Pagkatapos ay disinang alin ang device at sinuri ang pulso ng nilalang, pero sa kasamaang palad, wala itong pulso. Sumigaw siya sa galit bago pumunta sa kanyang kwarto, kung saan muli niyang napanaginipan ang madilim na anghel. Kinabukasan, nagising si Victor nang marinig niyang tinatawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan. Pagtingala niya, nagulat siyang nakita ang nilalang na nakatayo sa harap niya. Lumapit si Victor at ginaya ng nilalang ang lahat ng galaw niya. Ngunit natakot ito sa sikat ng araw nang buksan ni Victor ang kurtina. Tinuruan nito ni Victor na okay ang araw at pinagawa sa kanya ang pag-uulit ng kanyang pangalan bago niya ito niyakap upang pakinggan ang tibok ng puso. Pagkatapos nito, dinala niya ang nilalang sa isang lagusan sa ilalim ng kastilyo at iginapos ito para matago muna. Paglipas ng mga linggo, lumalakas ang nilalang ngunit hindi ito makapagsalita. Halos hindi na natutulog si Victor dahil kailangan niya itong alagaan na para bang bagong silang at ayaw niya kapag tinatangkang hawakan siya ng nilalang. Isang araw, kinuha na nilalang ang pang-ahit at aksidenteng nasugatan ang sarili. Handa na sanang tahiin ni Victor ang sugat, pero sa gulat niya, naghilom na ito agad. Tuwing nawawala ng pasensya si Victor at sumisigaw, umaatras sa takot ang nilalang. Pagkalipas ng maraming linggo nang walang natatanggap na liham mula kay Henrik, si William at Elizabeth ay nagdesisyong bumisita sa kastilyo. Sinabihan sila ni Victor na wala si Henrik at babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Pagkatapos ay hinila niya si William papunta sa kanyang laboratorio. Samantala, may narinig na ingay si Elizabeth at sinundan iyon papunta sa mga lagusan kung saan nagulat siyang makita ang nilalang. Nag-abot sila ng kamay at nagtataka siya kung sino ang nanakit sa kanya. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Elizabeth sa laboratorio at tinanong si Victor kung bakit niya sinaktan ang isang lalaki ng ganoon. Dinala ni Victor ang magkasintahan sa lagusan at ipinaliwanag na siya ang lumikha nito. Habang ibinabalik ng nilalang kay Elizabeth ang nahulog niyang gloves, nagtataka si William kung matalino ba ito, ngunit hindi sumagot si Victor. Napagtanto ni William na hindi kailanman inisip ni Victor kung aling parte ng katawan ang pinagmumulan ng kaluluwa. Kinagabihan, inaaliw ng nilalang ang sarili niya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dahon sa tubig at pinapanood itong lumulutang palayo. Nang dalawin siya ni Elizabeth, binigyan niya ito ng isang dahon. Tinuruan niya itong bigkasin ang pangalan niya at ipinakita kung paano igalaw ang lalamunan, ngunit hindi tumugon ang nilalang. Pagkaalis ni Elizabeth, sa wakas ay nasabi niya ang pangalan nito. Nakita ni Victor na pabalik si Elizabeth at pinagalitan niya ito, ngunit na-offend lamang si Elizabeth nang tawagin ni Victor ang nilalang na ito. Pagkatapos ay nagalit si Victor tungkol sa kakulangan ng talino ng nilalang at sinisi iyon sa isang sirang koneksyon sa utak. Ngunit naniwala si Elizabeth
na may nakita siyang pag-unawa sa mga mata ng nilalang at tinawag niyang halimaw si Victor dahil sa paglalaro ng Diyos. Naiinis si Victor at pumunta sa lagusan, sinubukang pilitin ang nilalang na tumayo sa isang partikular na paraan. Nang hindi ito sumunod, hinampas niya ito ng fire poker, at hindi sinasadyang ginaya ang pamamaraan ng pagtuturo ng kanyang ama. Pagkatapos na masaktan at mapasigawan ng ilang ulit, umatungal ang nilalang at kinuha ang poker para madali itong baluktutin. Patuloy niyang inuulit ang pangalan ni Victor hanggang sa umalis ito. Kinabukasan, sinabi ni Victor kay William na nagkamali siya at napakadelikado ng nilalang. Ipinakita rin niya ang katawan ni Henrik na sinasabing pinatay iyon ng nilalang. Nakumbinsi ni Victor ang kapatid na dalhin si Elizabeth palayo sa dahilan na para daw sa kaligtasan nito. Bago umalis, tinanong ni William kung tatagal ba ng matagal ang buhay ng nilalang at tiniyak ni Victor na magiging maikli ang buhay nito. Pagkatapos, nagbuhos si Victor ng gasolina sa buong laboratorio sa lagusan. Kasabay nito, nakaramdam ng masamang kutob si Elizabeth at pinabalik ang karwahe. Binigyan ni Victor ang nilalang ng huling pagkakataon para magsalita at inulit na nilalang ang pangalan ni Victor at Elizabeth. Sandaling nagulat si Victor, pero inisip pa ring hindi iyon sapat at sinindihan ang gusali, iniwan ang nilalang na nakatali. Habang palabas, narinig ni Victor ang desperadong pagtawag sa kanyang pangalan ng nilalang. Dahil may pagdududa, sinubukan niyang bumalik, pero nang buksan niya ang pinto, tinapon siya ng isang malaking apoy at malubhang nasira ang kanyang binti. Pagkatapos, sumabog ang tor at gumuho. Kaya nang dumating si Elizabeth, inakala niyang huli na siya. Sa kasalukuyan, nakarinig si Anderson ng sigawan sa labas at binuksan ang pinto para tingnan. Lumabas ang nilalang at agad siyang pinabagsak, nagbabalak na patayin siya. Sumigaw si Victor para pigilan ito at hiniling na siya na lang ang kunin. Sinabi ni Anderson na tapusin na silang dalawa, kaya nagpa siya ang nilalang na karapat-dapat ang kapitan na marinig ang bersyon niya ng kwento. Noong nasusunog ang lagusan, nahulog ang mga parte ng device sa hukay at natakot ang nilalang. Sa kanyang takot, nabasag niya ang mga tanikala at nakatakas sa pamamagitan ng pagdula sa drain papunta sa dagat bago ang malaking pagsabog. Maya-maya, nagising ang nilalang sa pampang. Naglakad-lakad siya at pumasok sa kagubatan kung saan nakita niya ang mga kalansay ng mga katawan na ginamit ni Victor at ang isang jacket na kanyang sinuot. Namangha siya sa mga usa at pinakain ang mga ito ng berries bago kumain din siya. Bigla, isang putok ang tumama sa ulo ng usa at napatay ito. Paglingon ng nilalang, nakita niya ang dalawang mga ngaso na natakot sa itsura niya kaya binaril din siya. Nagdugo siya pero hindi namatay kaya tumakbo siya palayo. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakakita siya ng isang bukirin at nagtago sa kamali. Nakatulog siya habang pinapanood ang mga daga. Kinabukasan, narinig niya ang mga ngaso na nagkukwento sa pamilya nila. Dalawa sa kanila ay isang matandang bulag at isang batang babae. Pinagmamasdan sila ng nilalang sa pamamagitan ng mga siwang at paminsan-minsan sinusundan sila sa kagubatan, nadadala sa kabaitan at lambing nila sa isa't isa. Tinuturuan din ng matanda ang bata na magbasa. Sa pagsunod sa aralin, natuto ang nilalang magsalita. Araw-araw ay nais niyang maging bahagi ng pamilyang iyon. Kaya gumagawa siya ng kabutihan ng palihim, nag-iiwan ng kahoy at nag-aayos ng bakod. Sabi ng matanda, gawa daw iyon ng mga espiritu ng gubat, at nag-iiwan sila ng mga alay na masaya namang kinukuha ng nilalang. Isang araw, napaligiran ng mga lobo ang bukirin at pinatay ang mga tupa. Nagulat ang nilalang habang binabaril ng mga ngaso ang mga lobo, at natutunan niyang hindi lahat ng karahasan ay mula sa puot, minsan, may namamatay dahil lang sa kung ano sila. Pagkalipas ng ilang panahon, umalis ang pamilya para sa taglamig at naiwan ang bulag na matanda. Kaya pumasok ang nilalang sa bahay. Tinanggap siya ng matanda bilang isang manlalakbay. Nang mabasag ng nilalang ang isang bote, natakot siya dahil inaasahan niyang parurusahan siya. Ngunit mabait pa rin ang matanda. Napagtanto nitong siya ang tumutulong sa kanila sa lihim. Inanyayahan niya itong manatili at tinawag na kaibigan bago ito niyakap. Ilang araw silang magkasama, naglalakad at binabasa ang maraming libro. Ibinunyag ng nilalang na wala siyang maalala bago siya magising sa pampang, maliban sa misteryosong lalaki at salitang Victor sa panaginip. Sinabi ng matanda na sundan niya ang mga larawang iyon sa kanyang isip.
hinahanap ng nilalang hanggang matagpuan niya ang wasak na kastilyo. Sa mga guho, nakita niya ang mga tala ni Victor at mga litrato ni Henrik na nagpaliwanag kung saan siya nanggaling. Sa sobre, nabasa niya ang buong pangalan at address ni Victor. Pagbalik niya sa bukirin, nagulat siya nang maabutang nasa bahay ang mga lobo. Dali-dali siyang pumasok at inatake siya ng mga ito, pinatay niya ang ilan sa pinakamalupit na paraan. Umatras ang iba sa takot. Pagkatapos, sinuri niya ang matanda, malubha itong sugatan pero buhay pa. Sinabi niyang nalaman niyang isa siyang halimaw. Ngunit itinama siya ng matanda at sinabing kaibigan siya bago ito namatay. Dumating ang mga mangangaso at nakilala ang nilalang mula sa insidente sa USA. Akala nila pinatay niya ang matanda kaya binaril at sinaksak nila siya, ngunit dahil hindi siya namamatay, umatras sila sa takot. Lumabas ang nilalang at paulit-ulit siyang pinaputukan hanggang sa bumagsak. Umalis ang mga mangangaso akala ipatay na siya. Makalipas ang ilang oras, naghilom ang mga sugat at nagising muli ang nilalang. Napagtanto niyang hindi siya mamamatay, kaya nais niya ng kasama sa habang buhay. Samantala, nawala ng binti si Victor at may prosthetic na. Gabi-gabi siyang binabagabag ng madilim na anghel sa kanyang panaginip. Sa gabi ng kasal ni William, binisita niya si Elizabeth para batiin ito, ngunit ayaw siyang makita ni Elizabeth at sinampal siya para paalisin. Ipinakita rin na nasa kanya pa ang dahon na ibinigay ng nilalang. Pagbalik ni Victor sa kwarto, nakita niyang bukas ang pintuan sa balcony. Lumabas mula sa dilim ang nilalang at hiniling kay Victor na gumawa siya ng kasama. Tumanggi si Victor dahil ayaw niyang gumawa ng isa pang halimaw, kaya hinagis-hagis siya ng nilalang at winasak ang lahat ng muebles. Narinig ni Elizabeth ang ingay at nagmadaling pumunta sa kwarto ni Victor, naluluha nang makita ang nilalang. Sinamantala ni Victor ang pagkalito at kinuha ang baril para barilin ang kanyang nilikha, ngunit ipinagtanggol siya ni Elizabeth at siya ang nabaril. Nagsidating ang mga bisita at sinabi ni Victor na pinatay ni nilalang si Elizabeth. Pinagtulungan ng mga lalaki ang nilalang ngunit malakas ito at naihagis silang lahat. Pagkatapos, hiniling ni Elizabeth sa nilalang na dalhin siya, kaya binuhat niya ito at lumabas ng kwarto. Pagdaan nila sa reception, umatras sa takot ang mga bisita. Samantala, sinuri ni Victor si William na sinisi siya at sinabing si Victor ang tunay na halimaw bago ito namatay. Sa isang kuweba malapit doon, ibinaba ng nilalang si Elizabeth. Sinabi nitong hindi niya nahanap ang lugar niya sa mundo, pero nahanap niya ito sa nilalang na nagbigay sa kanya ng pagiging walang hanggan. Nang mamatay siya, nagkaroon ng matinding pagdadalamhati ang nilalang. Dumating si Victor at itinulak siya ng nilalang sa pader. Nabasag ang ilong nito habang hinihiling na patayin ang nilikhang sinimulan niya. Tumakbo ang nilalang palabas, inaakit si Victor para habulin siya. Galit na galit, sinundan siya ni Victor ng maraming linggo hanggang makarating sila sa North Pole. Pagkatapos bumili ng bala at dinamita, nagkampo si Victor sa yelo at naghintay sa tolda. Nang subukan ng nilalang na pumasok, binaril niya ang kamay nito at napaatras ito. Nagulat si Victor nang atakehin siya mula sa likuran at kalagkarin palabas, natumba ang ilaw at sinunog ang tolda. Binasag na nilalang ang tanging binti ni Victor at pinisa ang kamay nito nang subukan siyang saksakin. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak si Victor sa balikat bago sinilip ang bag. Nang makita ang dinamita, umasa siyang ito na ang makakapatay sa kanila. Pinapailaw niya si Victor at hinayaang tumakbo ito palayo, ngunit dahil sa mga pinsala, mabagal si Victor. Sumabog ang dinamita at tumilapon si Victor pababa sa yelo. Ngunit buhay pa rin ang nilalang. Dito sila natagpuan ng crew. Sa kasalukuyan, hinawakan ni Victor ang kamay ng nilalang at humingi ng tawad, tinawag itong aking anak at sinabing magpatuloy itong mabuhay. Sinabi na nilalang na pinapatawad niya siya at namatay si Victor ng payapa habang hinalikan siya ng nilalang sa noo at tinawag siyang ama. Pagkatapos, pinaatras ni Anderson ang mga tao at hinayaang umalis ang nilalang. Bilang pasasalamat, itinulak ng nilalang ang barko para mailaya ito mula sa yelo. Habang umaalis ang barko, tumingin ang nilalang sa araw, tulad ng itinuro sa kanya ni Victor. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.